Sa ating mga balitang pambansa, manatili po sa kustodiya ng mga pulis sa Campo Crame si Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa niya akusado sa iba't ibang mga kaso. Ayon po sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, hindi ituturing na VIP sina Kibuloy. Pero hindi natuloy ang pagkulong sa kanila sa selda po sa Quezon City Jail sa Payatas. May utos kasi ang Pasig RTC kung saan nakahain ang qualified human trafficking case labang kina Kibuloy na PNP ang magbabantay sa kanila. Inilabas na rin po kahapon ni Interior Secretary. Ito po yung mugshot ni Kibuloy. Alam niyo ho yun, pwede namang ilabas noong una, hindi muna nilabas. Naglabas muna ho ng blurred. Nung may reaksyon ng mga tao, tsaka inilabas. O diba? Talaga, ikaw talaga. Pero bumwelta ho naman dito ang legal counsel po ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion. Anya, paglabag sa kanila pong kasunduan sa PNP at Armed Forces, ang inilabas pong mugshot ni Abalos. Pati na po ang ginawang press conference para nga po sa mga akusado. Sa ngayon po inihahanda na ng PNP ang paghahain ng reklamong obstruction of justice sa mga nagtanggang pumigil sa pagkakaaresto kina Kibuloy. Muli namang ipinagpaliban ng Kamara ang deliberasyon sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Hindi dumalo sa pagdinig ang pangalawang Pangulo kaya't nainsulto ang ilang mambabatas. Sa sulat na ipinadala ni VP Sara sa Kamara, sinabi niyang hindi siya dumalo dahil pinauubaya na niya sa komite ang desisyon tungkol sa panukalang pondo ng kanyang opisina. Nasabi na raw niya ang kanyang posisyon sa mga issue noong unang pagdinig. Walang ipinadala lang kahit anong staff ang vice-presidente. Dinipensahan naman siya nina Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Nagmosyon ang dalawa na tapusin ang deliberasyon at palusutin na ang proposed budget ng OVP bilang pagsunod sa tradisyon ng Kamara. Pero imbis na pagbotohan, sinuspinde ni Appropriations Committee Vice Chairperson Stella Kimbo ang pagdinig. Bagay na ikinagalit naman ni Marcoleta. Are we not already respecting a tradition well kept by this House? Respect tradition. This question never happened before. It did not happen before. Ba't nangyari po nung nakaraan, nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, not the person. Motion was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Yan po ang sunurang tinig ng mga kongresistang sina Stella Kimbo, Rodante Marcoleta at Isidro Ungab. Lumutang naman ang posibilidad na bawasan ng hinihinging mahigit 2 billion pesos na pondo ng Office of the Vice President at ilipat na lamang sa ibang proyekto. Itutuloy ang ikalawang pagdinig sa plenaryo sa kondisyong bawasan o ibinbin muna ang pondo ng Vice Presidente. Wala akong narinig doon na Kimbo. Oo. Doon sa naturang tatalo ng ating mga kongresista. Pero mamaya po ipapaliwanag nga po natin to. Ano ba ang parliamentary status ngayon ng budget ng OVP? Mamaya po, makinig kayong mabuti dito po sa isyong ito. Napaka-importante rin po niyan sa usapin po ng pagbabantay daw sa pera ng bayan. Sinampahan po naman ng reklamong qualified human trafficking sina Cassandra Leong at ang 53 pang opisyal na sangkot umano sa sinalakay po na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nagtungo mismo sa DOJ ang 10 foreign nationals at 4 na Pilipino para magsampa ng reklamo laban sa Lucky South 99. Mga biktima raw sila ng human trafficking na sa pilitampong pinagtrabaho sa nasabing Pogo Hub. Una nga pong itinanggi ni Ong sa pagdinig po sa Kamara na siya ay parte ng Pogo. Anya, incorporator siya ng Whirlwind Corporation at tagaayos lamang daw ng mga papeles at lisensya ng Lucky South 99. Wala siyang kaugnayan pero taga-ayos ng papeles. Pero sa investigasyon nga po ng DOJ, lumalabas na iisang kumpanya lamang ang Whirlwind at ang Lucky South. Dawit din sa reklamong isinampa sa DOJ sina Duan Renwu na incorporator din po naman ng Whirlwind at si Jiang Ji na dating presidente ng Lucky South Outsourcing. Damay rin po ang corporate secretary ng Lucky South na si Ronaline Baterna at Dennis Cunanan na naman na tumatayo pong representante din ng Lucky South. Mas
Mas dumami pa ang mga barko ng China na namataan sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, 207 Chinese ships ang kanilang na-monitor noong Lunes ng gabi. Kabilang dyan ang mga barko ng Chinese Navy, Coast Guard at ng Chinese Militia. Ito na raw ang pinakamaraming bilang ng Chinese ships na naispatan sa West Philippine Sea ngayong taon. Sa kabila naman yan, ayon sa Philippine Navy, illegal ang pagpwesto ng mga barko ng China sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Meron daw boses si Congresswoman Kimbo, baka hindi ko lang masyado narinig. Patawad po kasi mahina na pandinig ko eh. Hindi lang masyado narinig. Hindi ko rin masyado narinig. Mahina rin talaga Mahina ako. lang Pero yung meron siya audio. sinabi. Okay, sige. So mamaya po hindi pa po tayo tapos sa isyong yan. Samantala po naman sa ating pong lagay ng panahon. Lumakas pa ang binabantayan pong sama ng panahon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang Tropical Storm Bebingka. Sa layong 2,070 kilometers, silangan po ng Eastern Visayas. Ito'y mayroong lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at bugsong aabot sa 90 kilometros kada oras. Ito'y kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Magiging maulap na meron po mga pag-ulan ang lagay ng panahon dyan sa Eastern Visayas, Caraga Region, Sorsogon at Masbate dahil daw po sa buntot ng bagyo. Bahagya rin po magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi po ng Bicol Region. Hanging habagat naman po ang maghahatid ng mga manakanakang pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.